Matapos makapasok ang lahat sa dungeon, makikita ang mga instructor na nagmo-monitor sa nangyayaring kaganapan sa loob ng dungeon. Ipinapakita din ang paghaharap ng 3 estudyante at ng isang pandak na goblin. Mapapansin din ang sobrang takot na makikita sa kanilang pagmumuka kaya inaasahan na ni Instructor Kim na mababa ang makukuha nilang score. Dahil ang matandang nasa harap ng monitor ay hindi lang basta instructor. Dahil bago maging instructor ang matanda, isa muna itong alamat na mandirigma na kilala bilang Master Clear. Dahil noong aktibo pa ito na nakikipagbasagan ng muka sa mga halimaw. Ang libangan nitong gawin ang pag-clear sa mga dungeon, na may 100% na magtatagumpay at lahat ng halimaw sa dungeon ay diretso sa impyerno. Matapos magbigay ng tsismosong kwento si Instructor Kim, seryosong pinapanood ng matanda ang 4 na kabilang sa kilalang angkan. Sinasabi nito na naniniwala siya na magtatagumpay ang 4 at sigurado siya na malayo ang mararating nila. Dagdag pa ng matanda na merong isa sa 4 ang mangingibabaw. Pinakita naman na si Soyun ang tinutukoy ni Tatang. Samantala sa loob ng dungeon, makikita si Soyun na nagbibigay ng instruction sa kanyang kagrupo. Sinasabi ng dalaga na kailangan ng may mga panangga na pigilan at harangin ang mga halimaw. Kasunod ang pag-uutos sa mga namamana na magpakawala ng atake. Nang ito ay matagumpay na tumama sa halimaw, mabilis sumugod ang dalaga sa magandang paraan. Hindi naman na nakakilos pa ang goblin dahil tinakpan nito ang kanyang mata para walang makita sa kanyang harap. Kaya wala nang nagawa ang goblin at nasalo ng kanyang muka ang rumaragasang espada ni Soyun, na naging sanhi sa halimaw na mapunta sa kabilang buhay. Namangha naman ang matanda ng pinamalas ng dalaga ang kanyang husay sa pamumuno sa isang koponan. Mahusay nitong nabigyan ng kanya-kanyang parte ang bawat miyembro nito na parang matagal na niyang ginagawa ang pagpasok sa isang dungeon. Naalala din ng matanda ang unang araw sa entrance ceremony kung saan nawalan ng malay ang dalaga matapos masikmuraan ng ating bida. Nasabi din ng matanda kung nagkataon na wala ang binata sa entrance ceremony sigurado siya na ang dalaga ang mauuna sa lahat ng competition at exam. Bigla naman nitong naisip kung ano ang ginagawa ng binata sa loob ng dungeon kaya nagmamadali nitong pinindot ang pangalan ni Johyo. Nang makita ng matanda ang nakasaad na walang matagpuan ang system patungkol sa binata, ang tangi nitong naisip ay hindi na pagtagumpayan ng binata na malagpasan ang naging exam. Dahil para sa matanda ang mga kabilang lang sa 5 angkan na may S-class constellation ang tingin nitong angat sa lahat at magbibigay ng bagong pag-asa sa sanlibutan. Para din makumpirma ang hinala nito sa pagbagsak ng binata. Sinilip ni Lolo ang listahan ng nakapasa at bumagsak. Nang kanya itong makita ay biglang nanglaki at pinagpawisan ng malamig ang matanda. Ilang segundo din itong huminto sa kanyang paghinga at ilang segundo naman huminto sa pagtibok ang kanyang puso dahil sa sobrang gulat ng bumulatlat sa kanyang harapan ang katotohanan. Nang makabalik sa tamang pag-iisip ang matanda, nakita nito na solo at walang kasama ang binata nang kanyang matapos ang dungeon. At ang matindi pa ay natapos ni Johyuk ang midterm exam na magiging makasaysayan sa Valhalla dahil ito ang pinakamabilis na nakatapos ng midterm exam. Hindi naman makakapayag si Tatang na hindi mapapanood ang pambabalasubas ni Johyuk sa loob ng dungeon. Kaya dali-dali nitong hinanap ang video para personal na matunghayan kung paano natapos ng binata ang dungeon. Dito nga makikita natin ang binata nakakapasok lang sa dungeon. Mapapansin din agad ang mga halimaw na sama-samang sumusugod patungo sa kanya. Dahil mabagal lang tumakbo ang mga halimaw, naisip ng binata na hilutin muna ang kanyang balikat. Nang ito ay matapos maghilot napansin niya na medyo malayo pa ang mga halimaw kaya minabuti na nitong siya ang sumugod sa mga ito. Napansin ni Johyuk ang 2 tiyanak na masama ang tingin sa kanya. Dahil hindi nagustuhan ni Johyuk ang tabas ng muka ng 2 tiyanak. Kaya agad niyang sinundot ang muka ng mga ito. Makikita naman ang tiktik na nakasabit sa kisame at pinagtatawanan nito ang ating bida sa pag-aakala na hindi siya nito maaabot. Masaya naman ang ating bida na ginamit na panungkit ang kanyang espada na tumama at tumagos hanggang sa bungo nito. Pagtapos nitong hatiin ang ulo ng tiktik, naramdaman niya naman ang ibang elemento sa kanyang likuran. Nang kanya itong tignan,
nakita niya ang dalawang kapre na gusto siyang gawing alikabok gamit ang dalawang naglalakihang betuta. Agad din naman hinambalos ng dalawang kapre ang ating bida, na mabilis nitong nailagan kasabay ang paggilit sa leeg ng mga ito. At dahil sa hindi kaaya-ayang pagpatay na ginawa ni Jo Hyuk sa mga elementong nakatambay sa dungeon, kaya mas pinili na lang ng author na wag na itong ipakita sa atin. Hindi naman masikmura ng tatlong guro ang ginagawa ng binata. Pinapakita naman na makakaharap na ng binata ang final boss sa dungeon na tinatawag na Stone Golem. Sinasabi naman ng matanda, na special ang Stone Golem kaya nilagay ito sa dulo ng dungeon para magbigay ng huling balakid sa mga estudyante. Hindi pa man natatapos sa paliwanag ang matanda. Mabilis na itong umatake sa ating bida. Masaya naman pinagmamasdan ni Jo Hyuk ang palad ng golem na patungo sa kanyang ulo. Alam ng binata na special ang Stone Golem kaya ginamit nito ang kanyang teknik na Hell Strike na direktang tumama sa kanyang kalaban. Matapos tumama ang atake ng ating bida makikita na pagulong-gulong na lang na parang bola ang ulo ng Stone Golem. Sa kanyang nasaksihan na pagtapos ng binata sa dungeon, lubos nang naunawaan ni Tatang na talagang espesyal at may malahalimaw na lakas ang ating bida. Kaya nasabi nito na si Jo Hyuk ang kanyang tatanghalin na top 1 sa midterm exam. Makikita na magkakasunod ng nagsisilabasan sa dungeon ang mga estudyante, habang ang mga pangunahing mga karakter naghihintay ng anunsyo sa pagtatapos ng midterm exam. Makikita sa loob ng teacher's room si Instructor Kim na kasalukuyang pinagmamasdan ang lumabas na resulta ng mga estudyante sa kakatapos lang na midterm exam. Makikita natin ang 8 sa mga nangunguna sa midterm exam. Pumasok din sa pangwalo ang mukhang tuko na kilala bilang Rockdale. Naalala naman ng guro ang nangyaring pag-uusap nila ng matandang alamat. Dito ay pinag-uusapan ng dalawa ang naging resulta ng midterm exam ni Choi Aaron. Kung kay Jo Hyuk wala siyang katanungan dahil nakita niya kung paano magwala ang binata sa loob ng dungeon. Pero pagdating kay Choi Aaron, gusto niyang marinig ang naging dahilan kung bakit ito pumangalawa sa naging exam. Paliwanag ni Lolo kung bakit si Choi Aaron ang naging pangalawa. Katulad kay Kim Jo Hyuk, si Choi Aaron ay solo din binalagbag ang dungeon at halos magkasunod lang silang natapos ng binata. Ang pinagkaiba lang meron tinamong mga gasgas at galos ang dalaga samantalang si Jo Hyuk kahit konting pawis ay wala. Nasabi naman ni Instructor Kim, na una palang inaasahan na niyang mauuna si Jo Hyuk sa lahat pero hindi niya inaasahan na lalabas ito ng dungeon na walang tinamong pinsala. Dagdag pa nito sa pagkakakilala niya kay Choi Aaron malabo itong sumuong sa panganib. Kinuwento ni Tatang na ibang-iba na ang dalaga ngayon. Noong pinanood niya sa video ang pagpasok ng dalaga, para siyang nakakita ng massacre sa loob ng dungeon na walang awang pinagpapapatay ang mga halimaw. Dahil sa mga pinamalas na talento, abilidad at husay sa pakikipaglaban ng mga nasa top, hindi na siya magugulat kung balang araw ay isa sa kanila ang magiging The One. Nagbigay ng malaking palaisipan kay Instructor Kim ang The One. Bumalik na sa kasalukuyan. Naalala naman ito noong bata pa si Aaron. Dahil may angking kagandahan at mahinhinding kumilos ang batang Aaron. Kaya naman sinabi noon ng instructor na magiging model ito. Tinatanong niya ang kanyang sarili, kung si Jo Hyuk ba ang rason sa pagbabago ng dalagita. Bigla naman pumasok sa isip niya na may namumuong relasyon kay Aaron at Jo Hyuk pero agad niya din kinontra kasabay ang pagbatok sa sarili niyang ulo. Sumunod na araw, makikita ang nagtutumpukang mga nilalang, kung saan makikita ang listahan ng mga nakapasa sa midterm exam. Isa sa mga tumitingin ay si Rockdale alias Tuko. Masama ang loob nito nang makita niya si Jo Hyuk ang nag-top 1 samantalang siya na isang ventrek na may dugo ng kagalang-galang ay nasa top 8. Kaya may inis sa muka na pinaalala sa dalaga ang tungkol kay Desera. Agad naman tumugon si Yuria na ngayon gabi darating si Desera. Hating gabi sa isang coffee shop, makikita ang pagdating nila Rockdale at Yuria sa nasabing lugar. Dito nga ay may biglang tumawag kay Rockdale at ito nga ay si Desera. Agad naman silang nagtungo sa loob ng private room na nirentahan ni Tuko. Habang lumalamon si Desera natatakot naman si Rockdale na baka pati sila kainin ng buhay ni Desera.
Natatakot ang tuko na magambala ang kumakain na timawa. Naramdaman ni Desera na nais nang makipag-usap ni Rockdale tungkol sa ipapagawang trabaho. Nagtatakang tinanong ni Desera kung anong ginawa ni Johyuk sa kanya. Para kailanganin pa nitong maglabas ng malaking halaga para lang sa ulo ng bata. Masayang sinabi nito na may konting problema lang siya kay Johyuk. Ayaw niya lang pamarisan ng iba kaya gusto niya ito maging halimbawa sa iba. Tumugon naman si Desera na papatayin niya ang binata basta ihanda nito ang usapang bayad sa trabaho. Mabilis naman sinabi ni Rockdale na nakahanda na ang bayad. Agad na din daw ito makukuha ni Desera sa oras na matapos ang trabaho. Bigla naman tinuro ni Desera ang natatakot na dalagita. Pasikat na nasambit nito na magiging alipin din pala ang dalaga. Pinahirapan pa siya na patayin ang mga kapamilya nito. Binalot naman ng sobrang takot ang dalaga nang maalala ang nangyari. Paalala pa nito kay Rockdale na hindi niya magagawang pumasok sa Valhalla. Kailangan niya mapalabas sa lungga ang binata para magawa nila ang plano. Ngiting aso namang tumugon si Rockdale at sinabing siya na ang bahala. Makalipas ang isang linggo. Makikita ang hawak na application of leave ni Johyuk. Tinatanong ni Borche kung saan ito nadekwat ang form. Sagot naman ng bida na dahil siya ang nag-top 1 sa midterm exam. Kaya binigyan siya ng isang araw para makapaggala. Natanong naman ni Borche kung saan balak magtungo ni Johyuk. Matapos magtanong ni Borche, lumipat na nga ang eksena kung saan magpupunta ang ating bida. Ito ay ang lugar ng Zuwon. Pinapakita ang ating bida na may sinusundan guide sa kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may isang nilalang ang nagpahinto sa ating bida. Kasabay ang pagpapakita sa maamo nitong muka. Samantala sa underground market, makikita natin ang owner ng market na si Black Cat na nakatambay sa kanyang opisina habang nagmumuni-muni. Sa kanyang pagmumuni-muni biglang lumabas ang notification na galing sa kanyang constellation. Tinatanong nito si Black Cat kung kailan papalaot sa kanila ang singsing. Mabilis naman sumagot si Black Cat, at sinabi na malapit na itong dumating. Katulad ng dati na bigla na lang susulpot dyan sa portal pag ito ay dumating na sa atin lugar. Nagrereklamo naman ang constellation at nag-aalala ito na baka sa ibang portal mapunta ang singsing. Napapaisip naman si Black Cat sa nakikitang reaksyon ng kanyang constellation. Sabi pa ni Black Cat sa tagal-tagal na kasama niya ito. Ngayon niya lang nakikita ang constellation na nabubuang sa isang singsing. Napansin naman ni Black Cat na dumating na ang singsing mula sa portal. Kaya naman nagmamadali na niya itong nilapitan. Katulad ng isang regalo, dahan-dahan niya itong binubuksan. Agad naman makikita ang kakaibang aura na lumalabas sa singsing. Nang hawakan niya ang singsing, agad niyang tinawag ang constellation para malaman nito na hawak na niya ang singsing. Mahahalata naman ang labis na tuwa sa constellation dahil paulit-ulit ang sinasabi nito. Bumalik ang eksena kung saan nagkita si Johyuk at Desera. Nagtatakang tinanong ng ating bida kung sino ang nilalang sa kanyang harapan. At kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinagot naman ni Desera nang hindi na dapat pang malaman ng binata. Kaya sinabi na lang ng ating bida na halata naman sa muka na hindi maganda ang pakay nito at mukha naman itong naghahanap ng gulo. Binitawan na din ni Johyuk ang kanyang bag at sinabi sa kanyang kaharap na makakatikim ito ng suntok na galing sa impyerno. Labis naman nainis si Desera sa sinabi ni Johyuk. Kaya sinabi nito sa binata na kung tunay na siya ang number 1 sa Valhalla, huwag niya itong bibiguin sa magandang laban. Kaya pinakawalan na nito ang bumubulusok niyang kamao patungo sa bungo ng ating bida. Na madali lang nitong naiwasan. Sa lakas ng pinakawalang suntok ni Boy Peklat, nabali nito ang puno ng kayumito. Matapos magpakawala ng malakas na suntok, sinabi nito na maswerte ang binata dahil nakailag ito sa kanyang kamao. Mapang-asar naman sinabi ni Johyuk na hindi siya sinwerte. Masyado lang mabagal dumating ang suntok kaya madaling ilagan. Pero sa isip ng ating bida parang magkasing lakas sila ng suntok ni Siyok. Iniisip din ng binata na kailangan ay hindi siya matamaan ng atake ni Boy Peklat. Baka hindi pa kayanin ng mahina niyang katawan ang isang direktang suntok. Kaya naman ang kailangan niyang gawin para hindi matamaan ay isang magandang stratehiya.
At ito ay ang tumakbo ng mabilis. Agad naman hinabol ni Boy Peklat ang tumatakbong binata at sinasabi nito na wag matakot sa kanya si Jo Hyuk. Dudurugin lang naman niya ang bungo nito tapos okay na. Nang malapit na nitong maabot ang binata, sinasabi ni Boy Peklat na hindi niya papatakasin si Jo Hyuk at sisiguraduhin niyang lalabas ang utak nito sa kanyang suntok. Wala namang kaalam-alam ang tanga na nahulog na ito sa patibong ni Jo Hyuk. Kaya wala na siyang nagawa pa nang biglang lumabas sa kanyang harapan ang kamao ni Jo Hyuk. Pagkatama ng solid na suntok. Sinabi ni Jo Hyuk kung natikman ba ng maayos ni Desera ang suntok mula sa impyerno. Hindi pa man nakaka-recover si Boy Peklat. Bigla naman lumitaw ang paa ni kamatayan. Maswerte naman nakailag si Boy Peklat kaya sinabi na lang sa kanya ni Jo Hyuk kung hindi nito nailagan ang paa ni kamatayan. Lalabas sana ang konting utak na meron siya. Naiinis naman siya nang malaman na mas malakas sa kanya si Jo Hyuk. Kasabay ang pagtatanong kung ano ang ginawa nito para lumakas. Nasabi na lang ng binata na bakit nagtatanong si Boy Peklat kung sa umpisa palang alam na nito na siya ang pinakamalakas na nilalang sa Valhalla. Kinakabahan niyang tinanong ang binata kung anong droga ang ginagamit nito dahil yun lang ang tanging dahilan kung bakit ito lumakas. Napabalik tanaw ito dahil sa nararamdaman takot at ito ay nagsimula sa kanilang tahanan. Makikita natin ang huwarang magulang na pinainom at ginawang gatas sa kanilang anak ang droga. Iniisip ng mga ito na lumalakas ang kanilang anak sa kada iniinom na droga. Labis naman ang kanilang saya noong 16 na taon si Desera. Dahil ito ang taon kung saan lumabas ang resulta ng pagpapainom nila ng droga sa kanilang anak. Naisip nito na dahil malakas na siya hindi na niya kailangan ng magulang na kailangan niyang sundin. Makikita ang labis na pagkabahala sa mag-asawa. At hindi na nga nagtagal na tagpo ang mga walang buhay ang mag-asawa. At nang malaman ni Lilia ang ginawang kasamaan ni Desera, pinaalis niya ito sa pamilyang Ventrek at sa oras na gamitin nito ang pangalan Ventrek, ay buhay ng tungaw ang kukunin nila. Wala naman pakialam sa pamilyang Ventrek ang siraulo. Patuloy lang siyang namuhay bilang mamamatay tao. Sa mga may pinapatrabaho sa kanya ang lubos na nakakuha ng kanyang atensyon ay yung kay Rockdale. Simula nang mabalitaan niya na siraulo din si Jo Hyuk at ito ang pinakamalakas sa mga mag-aaral sa Valhalla. Kaya tinanggap niya ang offer ni Rockdale di lang dahil sa pera kundi gusto niya malaman ang pakiramdam na pahirapan at dahan-dahan papatayin ang isa din siraulo. At ngayon kabaligtaran ang nangyari. Dahil sa puro droga ang naging laman ng utak niya hindi na niya nakita ang panganib na kanyang kakaharapin. Habang tinitignan niya ang ating bida lalo niyang nararamdaman ang tunay na kasamaan. Muli niyang tinanong ang binata kung anong droga ang ginagamit nito para lumakas siya. Labis naman ang halakhak ng ating bida na halos kapusin ito sa paghinga dahil sa sobrang tawa nito sa sinabi ni Desera. Matapos pagtawanan si Desera, sinabi nito na gumagana lang ang droga sa mga walang utak na nilalang. Hindi naman naniniwala si Desera na hindi gumamit ng droga ang binata. Kaya pinaliwanag nito sa walang utak na kausap niya na nakuha niya ang kanyang lakas dahil sa araw-araw na mahihirap na training kasama ang kanyang crush kaya nakakayanin niya ang mahihirap na ensayo. At dahil maganda ang nakakasama niya sa araw-araw kaya lalo pang tumitigas ang kanyang muscle mula taas hanggang baba. Inaakala naman ni Desera na hindi totoo ang sinasabi ng binata. Dahil ang nangyari kay Desera ay biglang lakas kaya hindi nito maunawaan ang sinasabi sa kanya ng binata na lumakas ito dahil sa mahirap na training. Kaya dito naisip na niya magseryoso dahil naging maliwanag na sa kanya na hindi magandang kausap ang katulad niyang siraulo. Kaya nilabas na niya ang kanyang punyal na binabalutan ng masamang aura. Iniisip naman ang binata kung dark magic ang lumalabas na aura sa punyal. Habang winawasiwas naman sa hangin ang kanyang punyal, nasabi nito na ramdam niya ang umaapaw na lakas sa kanyang buong katawan. Habang nagsasalita ng kayab-angan si Desera, hindi niya napansin na sumugod na ang binata sa kanya. Agad itong nagbitaw ng rider kick sa panga nito, na naging sanhi sa paglipad nito at aksidenteng pumalo ang batok nito sa puno. Dahil hindi uso sa ating bida ang matinong laban. Kaya habang natutulog sa ilalim ng puno ang nilalang, mala atomic bomb niyang pinukolang kanyang kamao sa pagmumuka nito.
Dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya makikita na nawalan na ito ng malay. Pero dahil mabait ang ating bida, dinakma niya ang ulo nito para sabihin na hindi pa ito pwedeng matulog dahil masyado pang maaga. Habang hawak nito ang buhok ni Boy Peklat, hindi na ito nagpaligoy pa at diretsahan ng tinanong kung sino nag-utos sa kanya. Dahil base sa mukha nito hindi ito tatanggapin sa Valhalla na estudyante. Kaya ang hula ni Jo-hyuk pinadala ito para ipapatay siya. Dahil hindi naman sumagot sa katanungan si Boy Peklat kaya pinatikim ulit ng ating bida ang mga suntok na labis na magbibigay ng ginhawa sa masasapok nito. Para wala ulit tayong makita sa gagawing hindi maganda kay Boy Peklat, dumako ang eksena sa isang tuko. Iniisip ni Rockdale na sa mga oras na ito siguradong patay na si Jo-hyuk dahil si Desera na ang mismong trumabaho dito. Nang mapansin nito na tumatawag na sa kanya si Desera, sobra naman itong nagbigay sa kanya ng kagalakan dahil inaasahan niya na patay na ang ating bida. Pero nang kanya na itong sagutin, tangi niya lang naririnig ang nakakakilabot na mga ungol. Hanggang sa sumigaw na ito ng paulit-ulit. Namutla naman si Rockdale nang marinig na ang boses ng ating bida na sinasabi na mukhang nabasag ang panga nito kaya hindi makapagsalita. Kaya ang ating bida na lang ang magsasabi ng gusto nitong sabihin. Bago daw mamatay si Desera gusto nitong magkasama silang pupunta sa kabilang buhay. Kaya hintayin mo ang darating sayo. Rockdale Ventric. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.